Zhou Shushan, napakasama mo. Niloko mo na naman ako. Ano naman ang niloko ko sa'yo? Nagkukunwari ka pa. Hay! Ano ang ipinangako mo sa akin kagabi? Sinabi mong ang huling kalahating tapayan ng tubig ay hindi ibibigay kahit kanino mang maniningil ng utang. May lagnat pa rin si Xiaoxing. Kahit si inay ay maghapon nang hindi nakakainom ng tubig. Nakuha na ng pamilya mo ang inyong bahagi kahapon. Para kay Lola po yon. Hindi pa po nakakainom ang inay ko. Ang patakaran ay patakaran. Pumunta ka sa dulo. Inay. Xiaoxing. Huwag kang gumalaw. Nandito si inay. Ang lubid, bilisan nyo, kumuha kayo ng lubid. Para sa pag-igib ng tubig ang lubid na yan. Hindi para sirain ang pamilya mo. Sino ang magbabayad kapag naputol yan? Nasa ilalim ang bata. Hindi ba't napakagaling ng asawa mo? Ano ang nangyayari rito? Ah! Iabot mo sa akin ang lubid. Noong mailibing ang ama mo sa kanal. Mas mabilis ka pang tumakbo kaysa kahit kanino. Ngayon naman ay nagkukunwari kang tagapagligtas ng mga nagdurusa. Huwag kang matakot, Xiaoxing. Huwag kang tumingin sa itaas, tumingin ka kay inay. Mahal ka ni inay. Ay! Hindi nito kakayanin ang bigat ng tao. Kahit hindi kayanin, kailangan ko pa ring bumaba. Ano pang tinatayo-tayo ninyo riyan? Xiaoxing, Xiaoxing. Huwag mo na siyang ihulog muli. Bababa muna ako. Itay. Ay. Makakahukay kaya ng alak si Zhou Shushan sa lupa. Hukayin mo pa ng malalim, baka sakaling mahukay mo rin ang mga utang mo sa sugal. Nasaan si Zhou Shushan? Nasa Haopo. Yen, nagtago sa utang hanggang sa bundok. Ang utang. Binayaran ko na para sa'yo. Bigyan mo pa ako ng 1 oras. Sapat na ba ang nahukay mo? Maiinom ba ito? Patitigin muna natin ng magdamag. Kahit patitigin mo pa ng 10 gabi, putik pa rin yan. Saan nanggaling ang tubig na yan? Bumukal mula sa Haopo. Huwag mong ipainom sa bata. Sino ang nakakaalam kung anong nabulok sa lupang iyan? Itay, gusto ko pong uminom. Huwag mong hawakan. Iluwa mo. Huwag mong itaya ang buhay mo. Hindi lason ang tubig na ito. Paano mo nalaman? Talagang nakahukay sila ng tubig. Kalahating tabo lang naman. Kalahating tabo lang, tinawag mo ng tubig, hahaha. Naghuhukay pa rin. Nasa ilalim lang ang bukal ng tubig. Paano kung gumuho na naman ito? Hukayin muna natin bago mag-isip. Kakarampot na tubig, hindi man lang sapat kahit sa manok. Sino ang nagpahintulot sa iyong maghukay ng kung ano-ano rito? Wala namang pananim sa tiwangwang na burol na ito. Kahit tiwangwang, pag-aari pa rin ito ng ngayon. Kapag gumuho iyan dahil sa paghuhukay mo, ikaw ang magbabayad. Kung gumuho man, ako mismo ang magtatambak.
Ano naman ang ipagtatambak mo? Ang mga utang mo sa sugal. Hahaha. May tubig talaga sa ilalim. Umatras kayo ng kaunti. Hindi ko naman agawin. Dalawang araw nang hindi naghihilamos ang pamilya ko. Huwag kayong kikilos. Magsiurong kayo. Dahil tubig ito ng ngayon. Dapat lang na para ito sa lahat. Shushan. Ubo, ubo, ubo. Sinabi ko na sa inyo noon pa. Magdudulot ng kapahamakan ang basta-bastang paghuhukay. Maghuhukay pa ba? Kailangang mailabas muna ang tubig. Pahiram ng 2 kawayan. Ano namang ipambabayad mo? Aayusin ko ang tuntungan ng iyong gilingan. Marunong ka ba? Susubukan ko. Ay, wag na lang. Kapag nasira yan, ano na lang ang kakainin ng pamilya ko? Magdala ka ng pera para mabili yan. Hindi ka pa rin sumusuko, hahaha. Ubo, ubo, ubo. Nabarahan na naman ang pugon na ito. Hoy, bakit mo sinisira ang pader ko? Nabarahan ang daanan ng usok. Ipasok mo ang apoy. Magkano ang singil mo sa paggawa? Ibigay mo sa akin ang mga sirang kawayan sa likod bahay. Itinabi ko ang mga iyan para ipang-ayos ng bakod. Pipiliin ko lang ang may kaunting lamat. Masyadong marami. Huwag mong babasain ang bibig ng pugon sa loob ng 3 araw. Kapag nagkabitak ulit, ako ang mag-aayos. Paano mo nakuha ang mga yan? Nag-ayos ako ng pugon. Talaga bang makakakuha tayo ng tubig gamit ang kawayan? Hay! Lalabas kaya ang tubig sa ganitong paraan? Kung hindi, lilipat tayo ng lugar. Sinabi mo pa kahapon na nasa ilalim ang tubig. Nasa ilalim nga, pero hindi ibig sabihin doon mismo tayo maghuhukay. Pareho lang naman kung uwi tayo para kumain. Hindi ito pwedeng lumuwag. Bantayan mo lang at lalabas din ang tubig. Ay, may tubig na, Itay, may tubig na. Walang kakaibang lasa, matamis ang tubig. Matamis na, inay, matamis. Ako ang nauna rito. Naghihintay ang mga matatanda sa amin ng tubig na magliligtas sa kanila. Gusto mo bang suluhin yan? Kababaon pa lang ng mga kawayan. Malambot pa ang lupa. Kapag natapakan nyo at gumuho ito, walang makakainom kahit isang patak. Magsiurong kayo ng kaunti. Makinig kayo kay Shushan. Itay, halika rito dali. Ah! Sino ang pumutol sa daluyan ng ating buhay? Ang tubig, nasasayang ang lahat ng tubig. Huwag ninyong tapakan ang putik. Itay. Natatakot ako. Kung natatakot ka, pagalitan mo ako. Masamang Itay. Hilahin muna siya pataas. Hap. Hap hap. Xiaoxing.
Mukhang hindi naman nabali ang kanyang buto. Huwag muna nating itapak ang paa niya sa lupa. Ay! Lenny! Kumapit ka. Mapalad ka at buhay ka pa. Hindi ka pa ba alis ang utang natin kay Liu Er ngayon? Sinabi nilang pupunta sila rito sa tanghali para harangan ang pinto natin. May pala pa ba tayo sa bahay? Bakit mo itinatanong ang tungkol sa pala? Baka may tubig sa haupo. Yeli, buong buhay na naghanap ng tubig ang tatay mo. At sa huli ay nailibing lang sa kanal. Ilang taon kang naupo sa sugalan. At ngayon, humawak ka lang ng putik ay marunong ka na agad maghanap ng tubig. Darating si Liu Er mamayang hapon para maningil ng pera. Gusto mo na naman bang magtago? Hindi ako tatakbo. Kung ganoon, manatili ka rito. Basa ang lupa sa ilalim ng haupo. Lagi kang may bagong dahilan tuwing may utang ka. Noong nakaraan, sinabi mong maghahanap ka ng trabaho sa labas ng bundok. Pagkaraan ng 3 araw, binuhat ka lang pauwi mula sa ilalim ng mesa ng sugalan. Ngayon naman, sinasabi mong maghahanap ka ng tubig. Bumalik ka bago magdilim. Sino ang nag-utos sa iyong pumutol niyan? Walang sinuman, walang nag-utos sa akin. Para saan ang kawayang iyan? Ibebenta ko para magkapera. Kanino mo ibebenta? Alam ko na ngang ang batang ito yon. Kahapon pa siya umaali-aligid dito. Walang tubig ang aking ina. Dadalhin ko ito para saluhin ang tubig. Para lang sumalok ng tubig, kailangan mo pang sirain ito. May kalahating banga kayo. Sa amin kahit isang higop ay wala, bakit ganoon? Ang tubig na ito ay magdamag niyang binantayan bago nakuha. Kaya ko rin namang magbantay. Maglilinis ka ba ng kanal? 3 araw na sunod-sunod. Mula pagtilaok ng manok hanggang sa paglubog ng araw. Isang banga ng tubig para sa pamilya mo araw-araw. Hayaan mo na lang. Kahit bubugin mo siya, hindi pa rin naman maikakabit ang kawayan niya. Magbibigay talaga ng tubig. Magtrabaho ka ngayon, makakakuha ka ngayon. Sundin mo ang agos ng tubig. Huwag mong hukayin ang maitim na putik. Kapag may natamaan kang bato, huwag mong pilitin. Pwede bang humiram pa ng isang banga ngayon? Lalong lumalala ang ubo ng aking ina. Dahan-dahan sa pag-inom. Inay, nauuhaw pa po ako. Hintayin natin ang iyong itay mamayang gabi para sabay-sabay tayong uminom. Iinom ka ba o hindi? Inay, si Xiaoxing. Napakainit niya, nakakatakot. Xiaoxing, tingnan mo si Lola. Malamig. Huwag mo siyang hawakan. Kailan pa siya nilagnat? Nanghihina na siya pagka-uwi galing sa tabi ng balon. Napakadumi ng tubig na yon. Nabilad pa siya sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng kalahating araw. Malamig, inay, nilalamig ako. Kailangang humanap ng gamot. Alam ko. Chuntao, hindi natin ito pwedeng ibenta. Paano na tayo sa taglamig? Itay, kailangan muna nating mailigtas ang bata ngayong gabi. Hindi tumatanggap ng lumang gamit ang botika sa bayan. May nagpapalit sa tabi ng trampa na medika ng komunidad. Isanla na kung isanla. Mas mabuti na ito kaysa sa nakatitig ka lang sa kalahating banga ng tubig habang hinahayaan siyang mamatay sa lagnat. Ako na ang pupunta. Kapag dinala mo iyan, makakabalik ka pa ba? Piuzo, nagbara na naman ang tubong kawayan. Ano ang ginagawa mo? Sandali, lilinisin ko muna ang tubig. Para mainom niya ito. Akala mo ba makakagamot ang mga basurang iyan? Hindi siya gagaling kung sige ang pagsusuka niya. Kailangang manatili muna ang tubig sa tiyan niya. Kumuha ka ng uling na sunog na sunog. Itim na uling lang, huwag ang abo. Ang dumi sa kalan, ihahalo mo sa tubig. Hindi ito abo. Hindi madumi ang uling.
Maghintay pa tayo ng kaunti. Sa tindi ng lagnat niya, hindi na niya maidilat ang kanyang mga mata. Mainom nga kaya talaga ang bagay na ito. Masasala lang nito ang ilang putik at dumi. Pakuluan muna bago ipainom. Huwag mong subukan kay Xiaoxing. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa uling na yan? Uminom ng maduming tubig kagabi. Ngayon naman ay tubig uling ang inumin. Ilan ba ang buhay mo? Kung magpapatuloy ang pagsusuka niya, kahit gamot ay hindi na rin natin may papainom. Tubig, inay, gusto ko ng tubig. Inay. Mainit pa rin. Kailangan pa ring palitan ang gamot pagkasikat ng araw. Nabawasan ng kalahating balon ang tubig kagabi. Pero may nakakita na nagpakulo kayo ng 3 palayok ng malinis na tubig magdamag. Napakataon naman. May lagnat ang bata. Sino ba ang naabala sa pagpapakulo ng tubig? Walang masama sa pagpapakulo ng tubig. Pero ang magnakaw ng tubig sa pampublikong balon ang mali. Kung walang itinatago, pumunta tayo sa haupo para tingnan. Maaari nating suriin pero linawin muna natin. Ano ang susuriin mo? Susuriin ko kung patago mong pinaagos ang tubig ng pampublikong balon patungong haupo. Ang mga kawayang tubo ay nasa bundok. Napakalayo nito sa lumang balon. Ang isang magnanakaw ay walang karapatang magsalita. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Kulang ang tubig sa lumang balon. May basa bang kanal sa tabi ng balon? Tatanungin mo ako. Para umagos ang tubig mula sa balon patungong haupo. Dapat may daanan ito. Nakikita mo ba ang daanan sa ilalim ng lupa? Mas mababa nga ang tubig sa lumang balon kumpara kahapon. Pero mas mataas ang haupo kaysa sa bunganga ng balon. Paano akyat ang tubig? Huwag kang matakot kung wala kang ginagawang masama. Kung masira mo iyan, ikaw ang mag-aayos niyan. Ang tubig sa burol na ito ay pagmamay-ari din ng ngayon. Hukay ito mula sa tiwangwang na burol. Kwentahin muna natin ang bayad sa paghuhukay at paglilinis ng putik. Gusto mo pa ring angkinin ang tubig? Sino ba ang nagtrabaho? Walang ganyang patakaran sa king shilling. May lasang alkalina ang lumang balon. Mapait sa dila pagkatapos inumin. Walang ganoong lasa ang tubig na ito. Malalaman mo kapag uminom ka ng isang higop. Hukay ito mula sa tiwangwang na burol. Hindi pareho ang lasa ng tubig na ito at ng sa lumang balon. Kahit malabo ang tubig sa balon, maaari itong linisin gamit ang uling at buhangin. Ngunit ang tubig na lumalabas sa tubong kawayan na ito ay likas na malinis. Gising na si Xiaoxing. Sinasabi niyang nauuhaw siya. Kung hindi man natin malaman ngayon, hindi ibig sabihin hindi natin malalaman sa hinaharap. Ang matatanda sa pamilya ko muna ang kukuha. Pumunta na kami rito kagabi. Sino ba ang walang anak dito, tabi kayo? Mundurong kayong lahat. Hindi sa inyo ang tubig na ito. Ako ang nagdugtong ng mga tubo. Ako ang naghukay ng balon. Kung magpapatuloy ang tulakan, walang makakakuha ng tubig ngayon. Talaga bang gusto mong ibenta ang tubig? Hindi ako hihingi ng pera. Palitan natin ng trabaho. Anong trabaho? Magbuhat ng bato, maghukay ng kanal at maglinis ng putik. Magtrabaho ng kalahating araw para sa isang garapon ng tubig. Isang garapon ng tubig kapalit ng kalahating araw na trabaho. Mas gahaman ka pa sa pamilya Liang. Ang tiwangwang na burol ay pag-ari ng lahat. Nang makahukay ka ng tubig, naging Panginoong may lupa ka na. Shushan, hayaan mo na. Hayaan mo na silang kumuha. Huwag nang gumawa ng gulo. Kung libre itong makukuha ngayon, sino ang mag-aayos ng tubo kapag nasira ito bukas? Kung kaya mong mag-ayos, di ikaw ang mag-ayos, hahaha. Hindi ba't napakagaling mo? Ilang araw na naghuhukay si Tio Zhao. Sino sa inyo ang tumulong kahit isang beses? Ngayong may tubig na. Nagsidatingan kayong lahat. Ikaw na nagnakaw ng kawayan ay may lakas pa ng loob na sumigaw. Lalabanan kita, bitiwan mo ako. Nang aapi sila ng kapwa, pulutin niyo iyan. Ang mga gustong magtrabaho, isulat ang inyong pangalan dito. Linisin muna natin ang kanal ngayon. Pagkatapos ng trabaho, maaari nang kumuha ng tubig. Walang tutulong sa'yo. Kinalaban mo ang buong nayon. Sino pa ang magkakagustong tumulong sa'yo pagkatapos nito? Kalahating araw na trabaho para sa isang garapon ng tubig. CJ. Saan mo gagamitin ang mga batong binuhat ko? Pang-ipit sa mga kawayang tubo sa tabi ng kanal. Tio Zhao, naniniwala ka talaga sa kanya.
Maghapon kang nagbuhat ng bato para lang sa ilang patak ng tubig, hindi ba lugi? Hahaha. Malubha ang ubo ng asawa ko. Hindi niya may inom ang maruming tubig na yon. Ako na ang magpapasya kung lugi ako o hindi. Namimili ka pa talaga, ah. Nagreklamo ka pa sa mga batong binuhat ko paakyat. Ang mga patag na bato ay madaling ipatong. Ang mga bilog na bato ay madaling gumulong. Sayang lang ang pagod kung maling bato ang nadala mo. Mabusisi ka palang magkwenta. Hindi natin dapat aksayahin ang tubig. CJ. Tio Zhao, magpahinga muna kayo. Ikaw nga na bata pa ay hindi nagpapahinga. Bakit naman ako magpapahinga? May utang ako kay Tio Zhao. Gusto kong kumuha ng tubig para sa pamilya ko. Tubig lang ang kailangan ko, hindi pagkain. Kailangan mong kumain para may lakas kang magbuhat. May kasama pa palang pagkain. Sasama rin ako bukas. Sige, sumama ka. Baliin mo ang likod mo para sa isang garapon ng matamis na tubig, hahaha. Xiao Xuan, magsalok ka ng tubig para basain ang mga dugtungan. Para sa araw na ito. Sobra ito. 5 beses kang nagpabalik-balik sa pagbubuhat. Ang usapan ay isang garapon lang. Ang dagdag na kalahating garapon ay dahil maganda ang pagkakapili mo sa mga bato. Nakuha ko ang tubig na ito sa pamamagitan ng pagbubuhat ng bato. Kung sino man ang naiinggit, magtrabaho rin siya. Tingnan niyong mabuti. Ang burol na ito ay pagmamay-ari ng pamilya Liang. Anong taon ba ito isinulat? Ika-27 taon ng Republika. Noong panahong iyon, hindi pa muling na ipapamahagi ang lupain sa Haopo. Nakasulat ito ng malinaw sa papel. Mas matigas pa ito sa bibig mo. Diyan nakalibing ang mga ninuno ng pamilya Liang. Naghuhukay si Zhou Shushan sa tapat ng libingan ng mga ninuno para kumuha ng tubig. Sinisira nito ang feng shui ng pamilya Liang. Nasaan ang libingan? Gusto mo pa bang hukayin para makita? Ang nakasaad sa titulo ng lupa ay ang tuktok ng burol. Hindi ang paanan ng burol. Marunong ka ba talagang magbasa? At may lakas ng loob ka pang tumingin sa titulo ng lupa. Mukha itong lumang kanal ng tubig. Ang kurbang ito ay nasa labas na ng hangganan. Huwag kang magkunwaring marunong dito. Simula sa araw na ito, walang sinumang pwedeng gumalaw dito. Kailangang tanggalin ang mga kawayang tubo. Sa anong karapatan? Dahil lupa ito ng pamilya Liang. Ang tubig ay nanggagaling sa lupa. Hindi naman ito galing sa banga ng tubig sa bahay nyo. Hoy! Huwag mong hawakan ang bata. May lakas ka pa ng loob na saktan ako. Sinasabi mong sayo ang lupang ito. Hanapin mo ang batong hangganan. Matagal nang nakabaon ang batong hangganan. Nasaan nakabaon? Wala kang karapatang magtanong. Kung may titulo ng lupa, dapat may batong hangganan din. Nasa lupa nga ba ng pamilya Liang ang bukal ng tubig? Hukayin niyo ang mga tubo. Shushan, huwag mo nang pag-awayan ang lupang may libingan. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar para maghukay. Pigilan niyo sila, sinisira nila ang daloy ng tubig. Xiao Shui. Kung susubukan niyong ikabit uli ito, ipatatabon ko ng tuluyan ang hukay na ito. Saan ka pupunta? Maghahanap ako ng daan sa labas ng hangganan. Napakalayo ng iniikot nito. Gaano pa kaya karaming tubig ang matitira pagdating dito? Tingnan muna natin ang dalisdis. Natambakan at tumaas ang bahaging ito. Kailangang hukayin ito. Tio Zhao. May nakuha akong isa. Saan galing yan? Nang hilahin ito pababa ng mga liang. Nahulog ito sa damuhan. Sinabi ni Aling Kao na kahit may lamat ang kawayan, maaari pa itong talian. Kailangan pa nating dugtungan ng mahigit 10 dipa. Kung ganoon, idugtong muna natin ang mga maaari ng idugtong. Unang dipa, ikalawang dipa. Ikatlong dipa. Nabarahan. Nakarating na nga rito. Huwag mong hayaang mabarahan ang tubo. Hindi ba nagpalutang ka rin ng mga dahon kagabi? Mas makikita natin ng malinaw kung maglalagay pa ng marami.
Piuzhou, mas mababa ang bahaging ito. Anong mababa, doon pa sa unahan ang pababa. Hukayin ito. Sinalansan ito ng tao. May kanal dito noon. Parang nakita ko na ito noong bata pa ako. Noong panahong iyon, may tubig pa sa dalisdis. Pagkatapos, dahil sa isang malakas na ulan, nawala na ang kanal. Hindi nawala, natabunan lang. Ako na ang maglilinis. Dahan-dahan, tingnan mo muna kung maluwag ang mga bato. Alam ko na po. Lagi mo na lang sinasabing alam mo na. Hindi dadaan ang kanal na ito sa dalisdis ng mga liang. Aba. Umaagos na. Umaagos na ang tubig. Mukhang may lumang daanan pa ng tubig sa ilalim nito. May butas na. Huwag muna kayong maghukay ng basta-basta. Maluwag na ang lahat ng lupa sa itaas. Malaki ang guwang sa loob. Inay, ilayo ninyo muna si Xiaoxing. Kaya ba talagang pasukin ng tao ang lugar na ito? Huwag muna nating lakihan ang butas. Gumawa muna tayo ng maliit na siwang. Para lumabas ang tubig at putik sa loob. Tiyak na lumang kanal ito noon. Hindi rin natin masisiguro. Baka may nakalibing na patay sa ilalim. Magdadala lang ng kamalasan kapag hinukay natin yan. Huwag ninyong isakripisyo ang inyong buhay para kay Zhou Shushan. Ang banga ng tubig sa bahay namin ay nasa tabi pa rin ng kalan. Kung wala ang kanal na ito, kahit isang patak ng tubig ay hindi ninyo makikita. Kapag nasira ang libingan ng mga ninuno, huwag kayong magreklamo kung walang magtatanggol sa inyo balang araw. May dalawa pang kanal na namamagitan dito at sa libingan ng mga liang. Buhatin muna natin ang batong ito. CJ. May tunog ng tubig sa loob. Piuzhou, may tubig nga sa ilalim. Umalis ka muna riyan. Umatras kayo. Shushan. Ay. Buhay pa siya. Shushan. Ay. Mang Zhao. Tio. Isa pa, buhatin natin. Ay. Kayanin mo. Ay. May tubig nga sa ilalim ng lumang daanan. Hanggang saan na ang nahukay sa lumang daanan? Pangatlong beses na ito ngayong araw. Mabuti na lang at hindi nabali ang binti mo, napakaswerte mo. Iniisip mo pa rin ba ang kanal na yon? Bawal na ba magtanong? Mabilis akong maghukay kapag pumasok ako sa loob. Maliit kasi ang katawan ko. Kaya madali akong makakalabas kahit gumuho ito. Kahit malaki ka, hindi ubra ang bato. Kahoy ang nakatukod doon dati. Kapag walang tubig, kailangang lagyan ng pahalang na tukod. Dapat kasing kapal man lang ng pulso. At hindi dapat bulok. Sino ang may hindi ginagamit na tahilan? Wala. Walang mayroon kahit sino. Hindi sa walang mayroon. Kundi hindi may bibigay. Kapag binaklas ang tahilan, saan matutulog ang pamilya? Shushan, hindi sa ayaw kitang tulungan. Kapag binaklas ang tahilang iyon, saan sisilong ang mga bata kapag umulan? Titignan ko lang kung bulok na o hindi. Kahit tignan, hindi pwede. Baklasin ang sa bahay ko. Nasisiraan ka na ba ng bait? Magagamit pa ang paunahing tahilan ng bahay natin. Kapag gumuho ang bahay, tubig ba ang ipanghaharang mo sa ulan? Kaahon ko lang sa lupa, salamat sa kanila. Kung walang kanal, maruming tubig ang inumin ng buong nayon. Magkaiba ang pagliligtas ng buhay. Sa tahilan ng bahay. Hindi pwedeng baklasin ang tahilan ng bahay nyo. Hindi sapat ang tuwid ng kahoy. Kahit baklasin, hindi rin ito magiging matatag. Bakit? Anong gagawin natin ngayon? Huwag muna nating baklasin ang bahay ng kahit sino. Kung walang kahoy, paano pa natin ayusin ang kanal? Mas mabuting tabunan na lang agad ang kanal. Para hindi na makamatay ng tao.
Tutulungan kitang ituwid ang pader. Akin na lang ang babaklasing hamba ng pinto. Kapag gumuho ang pader, pananagutan mo. Hindi ko gagalawin ang bubong. Lalagyan ko lang ng pahilig na tukod. Itutuwid ang pundasyon ng pader. Gagamitin ang kahoy sa bakuran mo para gawin itong muli. Kapag binaklas ang hamba, paano na ang pinto? Erwang, babagsak na talaga ang pader na ito. Sige, kapag may nangyaring masama, dapat kang managot. Buhatin muna ang mga bato. CJ. Sa inyo ang pader na yan. At para rin sa bata. Iabot mo sa akin ang batong iyan. Dahan-dahan sa pagtulak. Pumasok ka at umikot sa loob. Ano? Tingnan mo kung may lumalagutok sa bubong. Huwag mong iwawala ang kahoy ng bahay ko. Kapag nahulog sa kanal, tutubuan ba yan ng paa para bumalik? Ang isang ito ay dating nakadagan sa bubong ng kusina. Magagamit pa ang itaas na bahagi. Kahoy pa rin ang kahoy. Para ito sa bata. Patatagin muna natin ang pader bago ang iba. Magagamit ba ang ganitong bulok na kahoy sa kanal? Itabi ang magagamit pa. Sibakin ang mga bulok. 3 pader ng bahay ang inayos natin. Kasya ba ang kaunting kahoy na nakuha natin kapalit nito? Itukod muna natin sa pinakamapanganib na bahagi. Itaas pa ng kaunti ang kaliwang bahagi. Matatag na. May tagas dito. May tagas din sa bahaging ito. Dapat siksikin. Magagamit pa naman ang hamba ng pinto ng bahay ko, di ba? Magagamit pa ang itaas na bahagi. Kung alam ko lang, sana humingi pa ako ng isa pang banga ng tubig. Hindi ko pa nga sinisingil ang paggawa ko sa pader mo. Sa ganitong takbo, pagkatapos ng 20 hakbang pa, dadaloy na palabas ang tubig. Kapag dumaloy ang tubig, hayaan mong ang pamilya ko muna ang kumuha ng isang banga. Bakit ikaw ang mauuna? Maaga akong dumating. Lumabas kayong lahat. Huwag nang kunin ang pala. Hamba ng pinto ng bahay ko yan. Mandur kayo. Ang hamba ng pinto ko. Kumuha kayo ng mga tulos. Huwag na kayong tumingin. Kapag gumuho ito, masasayang lang ang pagod natin nitong mga nakaraang araw. Hindi ba't sinabi mong magagamit ito? Magagamit kapag tuyo. Hindi pwede kapag nababad sa tubig. Ngunit hindi pa tapos ang kanal. Kung hindi sinuportahan ang pader ng bahay mo. Ganyan naman talaga palagi. Kahit palitan pa ng iba, hindi rin ito magtatagal. Kung hindi kahoy, ano ang gagamitin natin? Bato. Kaya ba nitong pigilan ang lupa? Mali ang anggulo. Ganyan din ang pagkakasalansan ng tatay mo noong gumawa siya ng kanal. Kumuha siya ng mga kantero noon. Tagabot ng mga materyales lang ako sa kanya noon. Masyadong manipis ang mga batong pangkanal. Hindi rin napatag ang tuntungan ng arko. Kailangang gawa ng uka ang magkabilang gilid ng bato. Wala tayong mga kagamitang bakal. Hindi ito ubra kung kahoy lang ang gagamitin. Gamitin mo ito. Mas mabilis pa kung ulo mo ang ipampupukpok mo kaysa sa kahoy na palang iyan. Hindi ba't may mga bakal na martilyo at pait para sa pag-aayos ng balon ng ngayon? Nasa silungan ng balon. Hiram ka kay Layang Fushan. Imposibleng ipahiram niya yon. Isang bakal na martilyo. 2 pait bato. Para saan? Para ayusin ang lumang daanan ng tubig. May nasaktan na sa kanal na yan. Hindi na pwedeng hukayin pa. Napinsala ang binti ni Mang Zhao.
Hindi naman nabali ang buto. Kailangan pa bang may mamatay? Bago mo sabihin may sakuna. Pag-ari ng nayon ang mga kagamitang iyan. Lalong hindi pwedeng ibigay sa iyo ang gamit ng nayon para lang magloko. May lumang listahan para sa paghiram ng mga pampublikong kagamitang bakal. Ilabas mo ang listahan. Sisiyasatin mo ang aking listahan. Kukunin ko lang ang mga kagamitan. Hindi ko ibibigay. Bakit? Dahil pribadong kanal ang ginagawa mo. Sino ang nagpahintulot sa iyong gamitin ang mga bakal ng buong nayon para lang kumuha ng tubig para sa sarili mo? Hindi lang naman ang pamilya niya ang inom sa tubig na yon. Ipinagtatanggol mo siya. Simula sa araw na ito. Kung sino man ang tumulong kay Zhou Shushan sa paghuhukay. Ang pamilya niya ang pinakahuling makakakuha ng tubig. Pinakahuling makakakuha ng tubig. Gaano pa kaya karaming tubig ang matitira niyan? Hindi pwedeng mawala ng tubig sa bahay kahit isang araw lang. Hindi naman pag-aari ng pamilya Liang ang pampublikong balon. Bakit mo sila ilalagay sa pinakahuli? Kung sino ang hindi sang-ayon, sabihin ang pangalan niyo ngayon din. Sa anong karapatan mo para putulan kami ng tubig? Dahil ako ang namamahala sa silungan ng balon. Tayo na. Hindi pa natin nakukuha ang bakal na martilyo. Hindi natin ito makukuha ngayon. Paano na ang kanal? Shushan, hindi ko nadadalhin ang basket ko bukas. Hindi pwedeng walang tubig ang mga bata. Sige, kukunin ko na rin muna ang aking kahoy na pambayo. Gagamitin pa namin yon sa pag-iik pagkatapos ng taglagas. Kunin mo na. Noong mga nakaraang araw, nag-agawan pa silang kumuha ng tubig. Ngayong binantaan silang puputulan ng tubig, nagsitakbuhan na silang lahat. Kaya ng taong magtiis sa gutom. Ngunit hindi pwedeng mawala ng tubig sa bahay. Shushan, hindi ko pinapahalagahan ang tulong mo sa pag-aayos ng pader ko. Alam ko. Babalik na lang ako kapag marami ng tubig sa balon. Paano kung huminto muna tayo ng 2 araw? Walang tao, walang kagamitan. Paano pa natin ito maayos? Ano ang gagawin natin sa pag-uwi ngayon? Baka mayroon pa akong isang bagay sa bahay. Isusuko na ba natin ang tubig sa balon? Hindi pa magaling ang paa mo. Gusto mo na naman bang sumama sa kanya para magpakamatay? Hindi ako bababa sa kanal. Ano ang gagamitin mong pantali? Mayroon kayo nito sa bahay. Pamana ito ng itay ko. Dati itong ginagamit sa giling ng bato. Mahigit 10 taon nang hindi nagagalaw. Bagay ito na iniwan ng matanda. Kakakalawangin lang kung hahayaan sa kahon. Paano kung putulin niya nila yung Fushan ang tubig natin? Hindi ko pa nauubos ang tubig sa banga ko ngayon. Paano bukas? Bukas pupunta ako sa bukal para magtrabaho kapalit ng tubig. Kapag nasira ang mga gamit, hindi ko kayang bayaran. Ayusin muna natin ang daluyan bago magsalita. Huwag mong daanin sa dahas. Ipasok ang dulo ng piko sa siwang ng bato. Nasugatan ang kamay mo. Walang anuman ito. Huwag mong hawakan ng napakahigpit. Hayaan mong ang piko mismo ang bumasag sa bato. Bumuka na. Hindi ako hahawak ng mga kagamitang bakal. Tutulong na lang ako sa pagpapatag ng lupa. Hindi naman ito may tuturing na paghuhukay ng kanal, di ba? Kailangang patagin at siksikin ang lupa roon. Ipinadala ito ng inay ko. Sabi ni Lola, ang mga bagay na ito ay hindi para sa kung sino lang. Para ito sa paggawa ng kanal. Tulungan mo ako. Subukan mong bitawan. Ay. Hindi nahulog. Ay. Dumadaloy na talaga. Ako muna ang kukuha ng tubig. Nagpadala ang pamilya ko ng pambayo ng lupa. Huwag kayong mag-unahan, hindi pa matatag ang agos ng tubig. Kumuha ng tubig ayon sa pagkakasunod-sunod ng nagtrabaho. Putik, puno ng putik ang tubig. Paano ito maiinom? Matapos ang matagal na pagod, isang banga lang ng putik ang nakuha natin. Hindi talaga maiinom ang tubig na ito.
Bukas na ang kanal. Hindi lang pa nahuhugasan ang putik sa lumang daluyan. Hindi pa lumulubog ang putik. Hayaan muna natin ng isang gabi. Lilinaw din ang ibabaw niyan bukas ng umaga. Huwag mong alugin, kundi aangat na naman ang putik sa ilalim. Nagsusuka ang asawa ko sa isang higop pa lang. Paano na ang tubig na ito? Patuloy pa ring lumalabas ang putik sa lumang kanal. Kung gayon, limasin natin ang putik hanggang sa malinis. Ang lumang kanal na may habang daan-daang metro ay hindi malilimas sa loob ng isang araw. Hindi ba't pinagtatrabaho mo kami, sumunod kayo sa akin? Maghukay tayo ng imbakan dito. Hayaang dumaloy muna ang tubig sa imbakan. Para lumubog ang putik sa ilalim. At ang malinis na tubig ay dadaloy palabas sa itaas. Gaano kalaki ang kailangang hukayin? Kahit paano ay may habang 6 na metro at lapad na 3 metro. Kailangan ding siksikin ang ilalim ng imbakan. Para hindi tumagas ang tubig. Maghuhukay na naman. Hindi pa nga nababayaran ang pagod namin sa pagbubuhat ng bato at pagpapatag ng lupa kanina. Dumadaloy na ang tubig. Bakit mo pa kami pinagtatrabaho? Lilinaw din naman ang maputik na tubig pagkalipas ng isang gabi. Kailangan pa bang maghukay ng ganyang kalaking hukay? Ngayong araw ay magpapalinaw ng isang banga. Bukas ay kailangan na namang magpalinaw ng isa pa. Parami ng parami ang taong kukuha ng tubig. Kahit ang mga banga para sa maputik na tubig ay hindi magkakasya. Kapag nagawa na ang imbakan, ang mga susunod na tao ay hindi na kailangang mag-uwi ng maputik na tubig araw-araw. Iyan ay problema mo. Ikaw ang kumuha ng tubig. Bakit naging problema ko na? Noong una, sinabi mong mapapainom mo ng tubig ang lahat. Sinabi ko rin na kailangang magtrabaho kapalit nito. Ginawa na namin ang trabaho sa pag-aayos ng kanal. Bukas na ang kanal ngunit hindi pa rin malinis ang tubig. Gusto niyang pasunurin ang buong nayon sa kanya. Tiyak na alam na niyang mapuputik ang hukay na ito. Sinabi lang niya kung kailan nakapagtrabaho na tayo. Kahit gaano pa kalabo ang tubig sa lumang balon, hindi natin kailangang itaya ang buhay natin araw-araw para kay Zhou Shushan. Umalis na tayo, huwag nang maghukay. Marami pa kaming gagawin sa bahay. May gagawin pa ako sa bahay, uwi muna ako. Huwag na huwag mo silang bibigyan ng tubig sa susunod. Hindi pa natatapos hukayin ang imbakan. Walang sinuman ang makakakuha ng malinis na tubig. Maghukay muna tayo. Kung talagang makakapag-imbak ito ng malinis na tubig, kusa silang babalik. Hap, haya. Tio Zhou, saang direksyon po kami maghuhukay? Gawin muna natin ang labasan ng tubig. Huwag mong hayaang bumalik ang tubig na pumasok sa imbakan. Saan ka pupunta? Kailangan bang tapalan ng putik ang ilalim ng imbakan? Masyadong mabuhangin sa pampang ng ilog. Kailangan nating maghanap ng malagkit na lupa. Ako na ang magsasala. Yi Chuntao, sinasamahan mo talaga siya sa pagpapakahirap na ito. Hindi naman sa inyo ang imbakan ng putik na yan. Kailangan din naming uminom ng tubig ng pamilya ko. Sinabi nila Yang Fushan. Magbibigay ng karagdagang 2 balde ng tubig mula sa lumang balon bukas. Kung ganoon, doon kayo mag-abang. May tubig na ang asawa mo ngayon. At uminit na rin ang ulo niya. Ang tubig ay nakukuha sa paghuhukay gamit ang asarol. Hindi sa pamamagitan ng galit at mura. Hindi na hukayin ang imbakan. Binubuksan na ni Chen Xiaojian ang labasan ng tubig. Kung ganoon, bakit ka pa bumaba rito? Ikaw ang magsala, ako ang magpapasan. Anong tinitingin-tingin mo? Dati nga, kahit kalahating sako ng bigas ay idinadain mong mabigat. Ngayon, mas mahalaga pa ang putik kaysa sa bigas. Inay, kaya ko rin pong magtrabaho. Umupo ka muna doon sa lilim. Piliin mo ang mga maliliit na bato sa putik. Dahan-dahan lang po, Tio Zhou. Magsasala pa ba tayo bukas? Kalahating araw lang ako makakapunta. Itala mo na kalahating araw lang. Hindi na siguro ito tatagas ngayon, di ba? Kailangang tapakan ng pantay-pantay at patigasin ang bawat patong ng malagkit na lupa. Kailangan pa itong patuyuin sa lilim ng 2 araw. Sa tindi ng sikat ng araw na ito, isang gabi lang ay sapat na. Matigas na ang putik. Ano pang hinihintay natin? Matagal nang tuyot ang banga ng tubig sa bahay namin.
Kailan ba talaga pakakawalan ang tubig? Kung maghihintay pa tayo. Tapos na ang pilahan sa lumang balon. Magpakawala muna ng kaunting tubig. Walang sinumang papayagang tumapak sa loob ng imbakan. May lasang lupa pa ng kaunti. Mas mabuti na ito kaysa kahapon. Shushan, may tagas. Ako muna ang sumalok. Kanina pa ako naghihintay dito. Huwag kayong magtulakan, may mga tao pa sa likod. Hindi natin mapigilan ang tagas. Kalahating araw pa lang nagagamit ang imbakan na ito, sira na agad. Hindi talaga pwede ang putik mula sa ilog. Sa tindi ng tagtuyot na ito, kahit anong imbakan ang hukayin natin, hindi rin makakapag-imbak ng tubig. Sinabi ko na sa inyo noon pa. Pareho lang naman kung iuwi natin ito at hahayaang mamuo ang dumi sa banga. Masyadong mabilis matuyo. Masyadong maraming buhangin sa putik ng pampang kaya hindi ito kumakapit. Maraming tao kahapon. Lahat ay nagmamadaling mapakawalan ang tubig. Hindi rin ilatag ng pantay ang putik sa ilalim. Noong araw, kapag nagtatapal ng banga ng palay, hinahaluan muna ng abo ng damo ang putik. Kung putik lang mula sa ilog ang gagamitin, mabibitak lang ito kapag natuyo. Abo mula sa kalan. Abo mula sa sinunog na tuyong damo at kahoy. Noong panahon ng itay mo, naghalo rin siya niyan sa putik ng harangan niya ang bukana ng kanal. Kailangan ding haluan ng pira-pirasong hibla ng abaka para kumapit ng husto. Hindi sapat ang abo sa bahay namin. Ikot ako sa nayon para manghingi. Ilang puntos ng paggawa ang katumbas ng isang bilaw nito. Susukatin natin batay sa totoong bigat nito. Kapag nagdala ako ng abo para kumuha ng tubig, maaari bang mauna ako sa pila? Kung gaano karaming abo ang dinala, ganoon din karaming puntos ng paggawa ang itatala. Sa pagkuha ng tubig, kailangan pa ring pumila ayon sa mga kahoy na pananda. Gaano karaming puntos ng paggawa ang katumbas nito? Kalahating araw na paggawa. Mas malagkit ang putik na ito kaysa noong nakaraan. Haluing mabuti bago ilatag. Bakit napakahigpit ng harang na ito? Paano pa kami dadaan para kumuha ng tubig? Ano namang masama kung tapakan ng kaunti? Hindi pa pinapakawalan ang tubig. Sa ngayon, walang sinumang maaaring pumasok. Kapag nagkabitak dahil tinapakan mo, ilatag mo itong muli. Walang tagas. Hahaha. Mas matamis pa ito kaysa sa tubig balon. Pumila ayon sa mga kahoy na pananda. Kaysa pumila ng kalahating araw sa tabi ng balon. Mas mabuting pumunta rito at magtrabaho ng kaunti. Maglinis ng putik ng kalahating araw. Kahit papaano ay makakakuha ka ng isang banga ng tubig. Bumababaw na ang balon. Ngayong araw, kalahating balde lamang ang makukuha ng bawat pamilya. Kanino sasapat ang kalahating balde? Ang buong pamilya, matanda't bata, ay umaasa lamang sa kaunting tubig na ito. Puntahan niyo si Zhou Shushan. Ngunit sa araw na kumuha kayo ng tubig sa pampublikong balon, huwag na kayong pumunta sa haupo para makinabang pa. Hindi sapat ang tubig balon. Kung sino man ang may ibang makukuhang maiinom, ibigay na lamang ang bahagi nila sa pampublikong balon. Bakit siya nakakuha ng isang buong balde? Nanggugulo sa pagkuha ng tubig. Pumunta ka sa dulo ng pila at maghintay. Kuya Linfeng. Walang nakalaang tubig para sa iyo ngayong araw. Kalahating balde lang ang ibinibigay ng lumang balon. Ang abong dinala mo noong isang araw ay katumbas lamang ng kalahating araw na paggawa. Nakakuha ka na ng isang banga kahapon. Chuntao, may dalawa akong anak. At may isang matandang may sakit. Ngayong araw, bibigyan kita ng kalahating banga mula sa bahagi ng aking pamilya. Pumunta ka rito bukas ng umaga para maglinis ng ilalim ng imbakan. Upang mapunan ang paggawa para sa kalahating bangang ito. Itago mo muna ng mabuti ang tubig balon. Huwag mong hayaang makita nila. Kumuha ka pa ng isa pang bahagi sa haupo. Para hindi ka na mag-alala mamayang gabi. Hindi pa kumukuha ng tubig ang pamilya ko sa haupo ngayong araw. Hindi naman talaga bilang ang kalahating balde mula sa lumang balon. Ako muna ang salukan mo. Malayo ang tirahan ko. Pumila muna kayo. Ang sinumang mang-agaw ay hindi makatatanggap ng tubig ngayong araw. May sakit ang matanda sa aming bahay. Kailangan ng tubig para sa kanyang gamot.
Umiiyak nang walang tigil ang bata dahil sa uhaw. Ako muna ang paunahin niyong sumalo. Kahit isang higop ng tubig ay wala pa akong nakukuha ngayong araw. Ang mga may hawak na kahoy na pananda ay pumila sa kaliwa. Ang mga hindi nagtrabaho ngayong araw ay umuwi muna. Bakit? Ang tubig ay para sa lahat. Bukas ko na lamang pupunan ang aking paggawa. Pakuha muna ako ngayong araw. Sino ba ang nagsabi sa asawa mong magtrabaho kasama si Zhou Shushan? Para makainom ng mas maraming tubig ang pamilya mo. Bitiwan mo ang kamay mo. Mag-usap tayo ng maayos, huwag kayong manakit. Huwag kayong sumalok ng basta-basta. Huminto kayong lahat. Umatras kayo. Chen Xiaochun, kumalma ka. Kapag nag-agawan pa kayo, walang sinumang inom ngayong araw. Pumunta sa harap ang mga matatanda at bata. Ang mga nakakuha lamang ng kalahating balde sa lumang balon ngayong araw. Bibigyan ng karagdagang kalahating banga ang bawat pamilya. Isulat ang pangalan ng mga hindi pa nagtatrabaho. Pumunta kayo bukas para maglinis ng banli. Ang mga nagtago na ng tubig balon ngunit nakikipag-agawan pa rin. Kapag nalaman, hindi kayo papayagang kumuha ng tubig sa loob ng 3 araw. Kung sabihin mong mag-imbestiga agad. Ang kalahating balde ng tubig ng pamilya mo ay nakatago sa likod ng puno ng jujube. May takip pang ang asul na tela ang ibabaw ng banga. Tia Zhao, bantayan mo ang imbakan ng malinis na tubig. Tio Erwang, bantayan mo ang daluyan ng tubig. Xiao Xuan, gamitin mo ang mga kahoy na pananda para itala ang mga pangalan. Ilista ang pangalan ng mga hindi nagtrabaho. Bukas ng umaga, pumunta rito para maglinis ng puti. Ngayong araw, hindi kukuha ang pamilya Zhou. Haha, kay lakas ng loob ninyong maghari-harian. Kailan pa naging ganito sa King Shilling? Na kayong mag-asawa na ang nagpapamahagi ng tubig. Ilabas mo iyan. Ang alin? Ang talaan niyo ng pagbebenta ng tubig. Walang nagbebenta ng tubig dito. Kung hindi nagbebenta, bakit kailangang isulat ang mga pangalan? Sino ang nagbigay sa inyo ng kapangyarihan? Para itala ang tulong ng buong nayon. Kung sino ang nagtrabaho, siya ang may tubig. Ginagamit ninyo ang tubig ng bayan para makuha ang loob nila. At naglalakas loob pa kayong gumawa ng sariling batas sa harap ng lahat. Kami ang naghukay ng daluyan ng tubig. At ang mga bato ay binuhat din ng lahat. Manahimik ka, ngayong araw, kalahating araw na trabaho kapalit ng isang banga ng tubig. Bukas kaya, pagkain na ang hihingin nyo. At sa susunod na araw, pati ba ang lupa namin ay kailangan ng ibigay sa kanya. Hihingi nga kaya talaga sila ng pagkain kapalit ng tubig sa susunod. Nagbuhat ako ng mga bato. At nakakuha rin ako ng tubig. Walang sinumang humingi sa akin ng pagkain. Siyempre, tinutulungan mo siya sa pagtatrabaho. Kaya natural lang na ipagtanggol mo siya. Kung gaano karaming tubig ang nakukuha sa pampublikong balon araw-araw. At kung gaano karami ang kinukuha ng bawat pamilya, may talaan lahat. Kayo sa haupo, gaano karaming tubig ang nakuha nyo at kanino ninyo ibinigay? At kaninong bahagi ang ipinagkait nyo? May lakas ba kayo ng loob na ilabas ang talaan? Kung gusto ninyong suriin ang kanilang talaan, ipakita muna ninyo sa lahat ang talaan ng lumang balon. Ako ang namamahala sa talaan ng balon. Hindi mo kailangang pakialaman ito. Ang sinisiyasat ngayon ay ang lihim nilang pamamahagi ng tubig. Huwag mo siyang hawakan. Natatakot ka na ba? Maaaring tingnan ang talaan. Suriin natin ito sa harap ng buong nayon. O dadalhin natin sa silungan ng balon. Para ipakita sa iyo ng mag-isa. Nais mo pa ba akong bigyan ng mga kondisyon? Kung sino ang nakahukay ng tubig at kung sino ang nagtrabaho, nakasulat lahat sa talaan. Kung gusto ninyong mag-imbestiga, ilabas niyo rin ang talaan ng lumang balon. Suriin natin ang magkabilang panig. Iyon ang patas. Kung gaano karaming tubig ang inilalabas ng lumang balon araw-araw. Hindi rin namin kailanman nakita ang talaan yon. Ang tungkol sa mga kamag-anak ng pamilya Liang na nakakakuha ng buong balde ng tubig, ay dapat ding linawin. Bukas, sa pagsikat ng araw, maghaharap tayo ng talaan sa tabi ng imbakan ng tubig. Kung sino ang nag-ambag ng kahit isang pala o isang basket ng bato, o nagdala ng abo ng dayami, hayaan silang lumapit at magpatunay. Kung gaano karaming araw silang nagtrabaho, at kung gaano karaming tubig ang kanilang nakuha. Ipaliwanag natin ito ng malinaw sa harap ng lahat. Kung talagang maglalakas loob kayo, pupunta ako rito para mag-imbestiga at dadalhin ko rin ang talaan ng lumang balon. Dadalhin nga kaya talaga niya ang talaan ng balon bukas. Kung hindi niya dadalhin, ibig sabihin ay natatakot siyang ipakita ito sa mga tao. Bukas, sa pagpapatunay ng mga talaan, hindi natin maaaring hayaan ang sinuman na magsinungaling para sa iba. Ang mga taong tunay na nagtrabaho ay kusa mismong tatayo. Tingnan muna natin ang sa inyo. CJ. Si Mang Zhao, nagbuhat ng bato ng 5 beses. Naghukay ng daluyan ng 3 araw. Kumuha ng 6 na banga ng tubig. May isang araw na kalahating banga lamang ang nakuha niya. Ang kalahating banga na yon ay nakatala rito.
Ang kulang na kalahati ay ibinigay noong sumunod na araw. Si Sun Erwang nagpatag ng lupa ng 2 araw. Nagbuhat ng bato ng 3 beses. Nagdala ng pagkain ng 2 beses sa gabi. Ako ang nagdala niyon. Tinulungan din kami ni Shushan na itayo ang aming pader. At hindi nila dinagdagan ang nakasulat sa aking kahoy kahit isang pala. Ang pamilya Kao, 7 basket ng abo ng dayami. Naglinis ng imbakan ng tubig ng kalahating araw. Isang bangat kalahati ng tubig. Ang kalahating banga na ito ay mula noong araw na. Ibinigay muna sa iyo mula sa bahagi ng pamilya Zhou. Nang sumunod na araw, nagtrabaho ka sa King Shilling para mapunan ito. Tama, walang mali. Dinala ko ang 3 basket ng bato. Nadurog ang 2 basket ng abo pero walang natapon. Ang pamilya Zhou ang may pinakamaraming ginawa. Bakit ganito lang kaunti ang nakuha nila? Ang mga kahoy na pananda na ito ay ikaw ang nag-ukit. Kung paano ito inukit, hindi ba't ikaw lang din ang nagpapasya? Kung sinong hindi naniniwala, lumapit dito at tingnan. Aling marka ang mali? Burahin natin sa harap niyo. 2 basket ng abo lang ang dinala ko. Ang 3 basket ay dinala ng apo mo kagabi. Natatakot siyang malaman ng tagapamahala ng giyera. Kaya hindi niya sinabi sa'yo. Ikaw nga ba talaga ang nagdala? Opo. Tanggap na nila ang kanilang mga talaan. Ngayon, ang sayo naman ang tingnan natin. Ang talaan ng giyera ay para sa publiko. Hindi ito basta-basta pwedeng tingnan ng kahit sino. Ang tubig sa haupo ay pinaghirapan din ng lahat. Bakit isang panig lang ang sinusuri? Dapat ilabas ang parehong talaan. Kung gaano karaming tubig ang lumalabas sa lumang balon araw-araw. Ipakita rin natin sa lahat. Ang talaan ng giyera ay hindi ninyo sakop. Bakit kulang ang nakatala? Tumulong lang si Xiaoxing na mag-abot ng lalagyan. Hindi iyon mabibilang na kalahating araw ng trabaho. Gawin natin ayon sa sinabi mo. Kulang ng 1 piraso. Nawawala ang sa pamilya ni Feng. Nariyan pa yon kagabi. Naglinis ako ng putik kahapon ng kalahating araw. Kapag walang pananda, hindi ba bibigyan ng tubig? Alamin muna natin ang totoo. Nakita ng buong nayon na nagtrabaho ako. Hindi ba pwedeng mag-ukit na lang ng bago? Sino ang nakakaalam kung kumuha na siya kahapon? Baka gusto niyang itanggi na nakuha na niya ang banga ng tubig. Hindi ko kinuha, alam ng kumuha kung sino siya. Ang kahoy na pananda ay hindi nawala sa kahon. Bago pa ito nakolekta kagabi, pinalitan na ito ng iba. Sadyang isiningit ito. Sino ang magnanakaw ng sarili nilang pananda ng tubig? Ang lumang pananda ay may bawas sa kanang sulok. Ang bagong pananda ay may hiwa sa kaliwang bahagi. Sino man ang magdala ng lumang pananda para kumuha ng tubig? Madali itong makikilala ng mata. Pinapakuha ako ng tubig ng tatay ko. Nasaan ang tatay mo? Bakit ka tumatakbo? Ikaw pala ang nagtago nito. Gusto ng isang pamilya na kumuha ng 2 bahagi. At nagawa mo pang magkunwaring biktima. Muntik mo nang mapagbintangan ang iba na nagnakaw ng pananda. Marami kaming tao sa pamilya. Gusto ko lang kumuha ng dagdag na banga. Ang kalahating araw na trabaho kahapon ay 1 banga lang ang makukuha, ang lumang pananda. Ay walang bisa na ngayon. Ang labis na tubig na kinuha mo ngayon ay utang mo. Bakit binilang na 2 araw? Kung makikipagtalo ka pa, ibuhos mo na lang din pabalik ang banga na kinuha mo lang. Bantay ako rito ngayong gabi. Sino man ang gumalaw sa sarili nilang pananda? Huwag nang magkunwaring nawalan. Inay. Inay, gumising po kayo. Inay. Masakit ang ulo ko. Katulad ito ng mataas na lagnat ni Xiaoxing noong nakaraan. Kailangan nating maghanap ng gamot. Ito na lang ang natitira sa bahay. Hindi pwedeng galawin ang bigas. Kung ganoon, ano ang ipagpapalit natin sa gamot? Maraming banga ng tubig ng mga taga-nayon ang may tapyas. Kapag naayos ito, baka pwedeng ipagpalit sa mga gamit sa komunidad. Makakahintay ba si inay? Ayusin ko ito bago magtanghali. Sa hapon ay pupunta ako sa komunidad. Xiao Xuan, pumunta ka sa haupo at hanapin mo si Mang Zhao. Sabihin mo sa kanya na bantayan muna ang daluyan para sa akin. Sige po. Huwag mong pababayaan ang pagpapadaloy ng tubig sa haupo. Sa ganitong sitwasyon, bakit mo pa iniisip ang haupo? Huwag mo nang patuyuin, dalhin mo na ang kumot. Kumuha muna tayo ng gamot. Hindi pa tuyo ang basang putik. Kung dadalhin mo iyan ngayon, mabibitak lang iyan sa daan. Kahit mabitak pa ito. Kung mabibitak iyan, hindi natin maipagpapalit sa gamot.
Kung hindi makuha ang gamot, sunduin mo muna ang doktor dito. Opo. Huwag kang pupunta sa ibang lugar. Bumalik ka bago magdilim. Nais ko sanang makipagpalit para sa isang pakete ng gamot sa lagnat. Hindi tumatanggap ng gamit ang klinika. Kupon at pera lang ang tinatanggap sa pagbili ng gamot. Tinatanggap ba ito sa katabing tindahan ng kooperatiba? Lalong walang kukuha sa lumang banga ng tubig. 3 beses na itong natapalan. Tumutulo sa buong daan. Kalahating banga na lang ang natitira pagdating sa kainan. Nasaan ang bitak? Kahit anong tapal sa ilalim, hindi pa rin gumagana. Aayusin ko ito para sa'yo. Ipalit mo ako ng isang pakete ng gamot sa lagnat. Paano kung hindi mo maayos? Ibibigay ko sa iyo ang banga ko. Talagang natapalan ng maayos. Ibigay mo sa kanya ang gamot. Sino ang lihim na nakikipagpalitan ng mga gamit dito? Nakiusap ako sa kanya na ayusin ang banga. Kung pag-aayos lang ng banga, bakit may kasamang gamot? Ginamit ko ang sarili kong kupon para ibili siya ng gamot. Lihim ba itong palitan? Dapat itong imbestigahan ng maayos. Mula sa anong na yon? King Shilling. Pangalan. Zhao Shushan. Ikaw pala si Zhao Shushan na naghukay ng kanal ng walang pahintulot. Sino ang nagsabi niyan? May nagulat sa komuna. Ginamit mo ang tubig ng bayan para ipagpalit sa trabaho. Ang gamot na ito ay para sa aking anak. Sumama ka muna sa amin. Linawin natin ang mga bagay-bagay. Kailangan muna naming kumpiskahin ang gamot. Siya mismo ang nag-ayos ng banga ng tubig. Maaari akong sumaksi. Sumama ka na rin. May lagnat pa ang aking anak. Linawin mo muna ang tungkol sa paghuhukay ng kanal, paghahati ng tubig, at pagpapalit ng gamot. Kapag nalinaw na, ibabalik din namin ito sa iyo. Kanino ang tubig sa hawpo? Hinukay yon mula sa huwangpo. Ano ang karapatan mong pilitin ang mga tao na ibalik ang tubig ng bayan? Kung walang mag-aayos ng daluyan, guguho ito. Gaano karaming butil ang nakuha mo? Kahit isang butil, wala. Inayos lang niya ang banga para sa akin. Ginamit ko ang sarili kong kupon para ibili siya ng gamot. Paano naging iligal na pagbebenta yon? Pinagsasalita ka ba? Nasa labas ang banga at ang tubig. Tingnan niyo mismo. Nariyan na si Ginoong Han. Ginoong Han, mayroon po kaming nais ipakita sa inyo. Masyadong maraming abo ng damo ang naihalo. Kaya nitong makayanan ngayon. Pero madali pa ring mabibitak pagdating ng taglamig. Lagyan muna natin ng tubig para magamit. Gaano kalaki ang daloy ng tubig sa hawpo? Kung ikakabit ang mga kawayan sa buong magdamag, makakapuno ito ng higit sa isang banga. Ang kaunting tubig na iyan ay sapat lang para sa ilang lagok ng ilang dosenang pamilya. Hindi niyan madidiligan ang mga bukid. May daanan pa ng tubig sa likod ng lumang daluyan. Nakita ko na ang pinagmumulan. Nasukat mo na ba ang daloy nito sa loob ng isang araw? Hindi pa. Kung hindi mo pa nasusukat, huwag mong sasabihin sa iba na ang tubig na ito ay makapagliligtas sa mga pananim. May mahigit 300 munang tuyong lupain sa King Shilling. Kung aasa lang tayo sa pangunahing tubong iyon, hindi nito kayang buhayin kahit isang munang mga pananim. Kung gayon, ang pagpapatawag niya sa mga mamamayan para magtrabaho. May tuturing ba itong lihim na pamamahagi ng tubig? Sino ang nagbigay ng mga materyales para sa paggawa ng daluyan? Ambaga ng bawat pamilya. Sino ang nagtatala ng mga araw ng paggawa? Ang aking asawa. Kasi simula pa lang itong isa publiko ngayong araw. May kinuha ba silang butil, salapi, o anumang bagay? Wala naman. Kung sino ang nagtrabaho, siya ang makakakuha ng tubig ayon sa kanyang ambag. Ang tungkol sa paggawa ng kanal at pamamahagi ng tubig ay maaari nating siya sa atin ng hiwalay. Ang pag-aayos ng banga at pagpapalit ng gamot ay pagtutulungan lamang. Hindi ito iligal na pagbebenta. Ngunit nakasaad din sa sumbong na nilalagnat pa rin ang kanyang ina. Ipahatid muna ang gamot sa kanila. Mayroon bang mga sirang bakal na ehe sa komuna? Ano pa ang balak mong gawin? Hindi aabot ang tubig sa mataas na bahagi. Kaya kailangan nating gumawa ng gulong ng tubig. Hindi mo pa nga nasusukat ang dami ng tubig. Nais mo na agad itong papagapangin pataas. Gawin muna natin para masubukan. Hindi dahil nagawa ang gulong ay ikot na ito. Kung hindi sapat ang daloy ng tubig, mas malaki ang gulong. Mas mabilis itong hihinto. Ngunit kailangan muna natin ng kahit isang ehe. Ang ama mo ba ay si Zumusheng? Nakita ko na siya noong nagtatayo pa ng kanal sa bundok noong araw. Aling bahagi ng kanal ang ginawa niya? Wala nang nangangailangan sa mga gamit na ito. Pumili ka na lang ng maaari mong kunin. Ngunit nais ko munang linawin ito. Kung hindi sapat ang tubig, walang silbi kahit gaano pa kalaki ang gulong. Kung hindi ikot, maaari naman nating kalasin muli.
Nasaan ang gamot? Lola, dinala na po ni Itay ang gamot. Ubo. Kung muling tumaas ang lagnat niya ngayong gabi, makakahanap agad tayo ng tulong. Ano ang sabi ng komuna? Ang pagpapadaloy sa tubong kawayan buong magdamag ay nakakakuha lamang ng mahigit isang banga. Sapat na ang tubig na ito para inumin ng mga tao. Ngunit hindi sapat para sa mga pananim. Kung gayon, sa tagal ng ating paggawa, hindi pa rin ba natin maililigtas ang mga pananim? Unahin muna nating iligtas ang mga tao. Mabubuhay ba ang tao sa tubig lamang ng walang pagkain? Kung alam ko lang na sapat lang ito para inumin. Sana ay hindi na ako nagbuhat ng ganoon karaming bato noon. Bagaman maramot sila yung Fushan. Kahit paano ay hindi niya niloko ang buong nayon gamit ang maliit na kanal. Kailan ba kayo niloko ni Tio Zhao? Hindi kailanman sinabi ni Shushan na ang kasalukuyang tubig ay sapat na para sa sakahan. Ngunit umaasa ang lahat na mailigtas ang mga pananim. Ano na namang kalat ito? Ang ehe para sa gulong ng tubig. Hindi man lang ito umiikot. Baklasin natin at linisin. Isang banga lang ang tubig natin. Nais mo pa rin gumawa ng gulong. Baka maubos lang at matuyo ang buong bukal. Hahaha. Shushan, magpapakawala pa rin ba tayo ng tubig sa haupo ngayon gaya ng dati? Gaya pa rin ng dati. Nakatulog na si inay. Nilalagnat pa rin ba siya? Bumaba na ng kaunti. Ikot na kaya talaga ito? Hindi ko alam. Kung ganoon, bakit mo pa binuhat pabalik? Ito lang ang tanging bagay na maaari nating makuha sa komuna. Ibabad muna natin bago natin dahan-dahang ayusin. May nagbabantay ba sa imbakan ng tubig sa haupo? May nagbabantay doon. Saan galing ang gamot? Kinuha ito ni Shushan mula sa komuna kapalit ng ibang bagay. Hay! Humiga muna kayo. May nagbabantay sa haupo. Hindi maaantala ang pagpapakawala ng tubig. Huwag pukpukin. Paano ito kakalasin kung hindi pupukpukin? Kapag nayupi ito, tuluyan ang mawawala ng silbi ang bagay na ito. Kung ganoon, paano ito bubuksan? Palambutin muna ang kalawang sa loob. Anong gagawin mo sa langis ng lampara? Hindi ba't may kalawang na nakabara sa mga siwang? Sinong nagturo sa iyo niyan? Noon, kapag kinalawang ang karayom sa pananahi. Ganito rin ang pagbabad ng aking ina. Umiikot na. May putik pa sa loob. 1, 2, 3. May kulang na isa. Nandito. Nahanap mo ng tumpak. Talagang umiikot na nga. Saan ba ikinakabit ang bagay na ito? Ikinakabit ito sa labas ng kahoy na ehe. Mayroon ba tayong kahoy na ehe? Wala. Kung ganoon, hahanapin natin bukas. Tumutulong ka pa rin sa paggawa nito. Ikaw ang nagpalit para sa gamot ni inay. Magagawa kaya natin ang gulong pantubig? Malalaman lang natin kapag sinubukan na. Masyadong malambot ang kahoy na ito. Hindi ito tatagal kung gagawing ehe. Subukan muna natin ang sukat. Sa ganitong paraan, maitataas natin ang tubig. Kulang pa tayo ng mga panalok ng tubig. Sinabi na nga ni Ginoong Han na hindi sapat ang tubig. Bakit ka pa nagpapakahirap? Tingnan muna natin kung ikot ito. Kahit umikot ito, anong mapapala natin? Bakit hindi umikot? Huwag mong hawakan. Pakawalan muli. Ay! Talagang umakyat ang tubig. Ihinto ang tubig. Sabi ko na nga ba, hindi kakayanin ng malambot na kahoy. Bali na ang ehe. Sayang lang ang pagod kung susubukan pa. Sa kaunting tubig na ito,
Mabuti na ngang napaikot nito ang gulong. Kayang umikot ng gulong. Ang kahoy ang nasira. Hindi ang dugtungan. Masyadong maraming bukbok. Kahit gumawa pa tayo ng isa pa, hindi pa rin ito tatagal. Saan ba may matigas na kahoy sa nayon? Baklasin ito. Makakagawa tayo ng 2 mula rito. Matigas ang lumang olmo. Tigil. Sinong nagpahintulot sa inyong galawin ang ari-arian ng komunidad? Matagal nang hindi ginagamit ang gilingan. Kahit hindi ginagamit, pagmamay-ari pa rin ito ng ngayon. Kapag humagupit pa ang isang malakas na hangin, tuluyan ng guguho ang silungang ito. Kahit gumuho ito, wala ka pa rin karapatang baklasin ito. Nasira ang kahoy na ehe. Kaya gusto mong gamitin ang lumang kahoy ng komunidad para solusyonan ang problema mo. Hindi ko ito kukunin ng walang kapalit. Anong ipapalit mo? Aayusin ko ang silungan ng gilingan. At ikakabit muli ang pinggan ng gilingan. Upang magamit muli ang gilingang bato. Sa akin naman mapupunta ang lumang kahoy na gulong. Halos wala nang pader ang silungang ito, kaya mo ba talagang ayusin? Kaya ko. Pagkatapos maayos. Ikot pa ba ang gilingang bato? Opo. 3 araw. Kung hindi mo ito maayos sa loob ng 3 araw, ang sinumang kumuha ng kahit isang piraso ng kahoy dito. Paano iyon matatapos sa loob ng 3 araw? Kung hindi sapat ang oras, huwag mong galawin. Sinasadya niya lang tayong hirapan. Ang pundasyon, mga tahilan at ang pinggan ng gilingan. Masyadong maikli ang 3 araw. Tatanggapin mo ba talaga ang kondisyong iyan? Kapag hindi yan naayos sa loob ng 3 araw, hindi natin makukuha ang gulong na kahoy. Paano kung mas lalo pang masira? Babayaran natin ang buong gilingan. Itanong muna natin kung sinong gustong tumulong. Pagkalipas ng 3 araw, kapag hindi naayos ang gilingan, lahat ng humawak sa kahoy ay kailangang magbayad. Ayusin ang gilingang ito sa loob ng 3 araw. At kailangan pang mapaikot muli ang 2 taon ng nakatigil na gilingang bato. Kapag hindi naayos, ang pamilya Zhu ang magbabayad. Kailangang itayong muli ang kanlurang pader. Kailangang ituwid ang balangkas ng gilingan. At may 2 bulok na tahilan pa sa loob lang ng 3 araw. Naghihintay lang sila yung Fushan na makita kang magbayad ng dusa. Alam ko. Alam mo naman pala, bakit pumayag ka pa? Ang tanging matigas na kahoy sa nayon na magagamit sa ay ang lumang gulong na kahoy na yon. May katumbas na puntos ang pag-aayos ng pader, pagbubuhat ng bato, at pagtataas ng tahilan. Ang mga gustong tumulong, isulat ang inyong pangalan dito. Siguradong hindi matatapos ang trabahong ito sa loob ng 3 araw. Kapag tinulungan si Zhou Shushan, gagawa na naman ng gulo ang mga tao sa lumang balon. Manood na lang tayo. Huwag kang makialam. Sino ba namang nag-utos sa iyong magdala nito, inay? Gusto ko lang linawin, 1 araw lang ako tutulong. Hindi pwedeng itulak ng basta-basta ang pader. Kailangang tukuran muna ang tahilan ng bubong. Ikabit ang maikling tahilan. Guguho ang tahilan. Ang kalang na kahoy. Ang lubid na ito ay ginagamit pala sa pagpapatuyo ng palay. Halos wala na tayong pagkain. Tukuran muna natin ang gilingan bago ang lahat. Matatag na. Bakit may bigas pa rito? May lamat kasi ang pader ng dating bodega ng bigas. Kalahating buwan na ang nakalipas. Ipinag-utos nila yung Fushan na ilipat ang mga binhi ng komunidad dito. Sapnan muna natin ito sa ilalim. Huminto muna tayo ngayon. Nanginginig na ang mga kamay mo. Kapag bumagsak ang gilingang bato, walang sinuman ang makakasalo nito. 2 araw na lang ang natitira. Sino ang nagdala nito? Baka natatakot silang makita ng iba. Ipinadala ito kagabi. Kung walang umaamin, ilista muna natin ang mga kagamitan. 1, 2, buhat. Kung gusto mong mamatay, lumayo-layo ka roon. Binabantayan ko naman. Wala ka namang nakikita. Matatag na ang balangkas. Aabot pa bukas ang pag-aayos ng pader at bubong. Hay! Huwag mong hayaang madagasan ang bigas ng komunidad. Bantayan mo ang gilingan ngayong gabi. Kahit sino ang dumating, huwag mong bubuksan ang pinto. Hindi ako matutulog.
Kapag inaantok ka, tawagin mo si Sun Erwang. Ay, Liu Zhao, gumuho ang pader. Ay, iligtas muna natin ang tahilan. Ay, ay, ay. Ang bakas ng sapatos na iyon ay mukhang sa pangalawang anak ng pamilya Liang. May tagpi ang sakong ng sapatos na iyon. Nakita ko na siyang nagsusuot niyan. Ay. Hukayin muna natin ang tahilan. Sila ang nagtulak ng pader. Hindi mo naman nakita ang mukha niya. Pero ang bakas ng paa. Kapag nadagasan pa ang bigas ng matagal, masisira ang lahat ng sako. Mahalaga ang mga binhi para sa darating na taglagas. May maitatanim pa ba tayo sa lupa? Kung masisira ng mga durog na bato at hahalo sa basang lupa, hindi na natin ito malilinis kahit patuyuin pa. Gamitin muna ang kahoy na panangga para itulod ang sirang biga. Hukayin ang lupa ng patong-patong mula sa itaas. Walang sinumang papayagang humila ng direkta sa mga sako ng bigas. Ngayon na ang huling araw ng 3 araw na palugit. Itayo muna natin ang pader. Kung bulok ang biga, walang silbi kahit maayos ang pader. Sino ang nagpahintulot sa inyong galawin ang bigas? Punit na ang mga sako sa ilalim kung hindi pa natin huhukayin. Hahalo lang sa lupa ang lahat ng bigas. Bumagsak ang gilingan ng ikaw na ang namamahala. Kahit isang butil ang mawala, pananagutan mo yan. Mukhang bakas ng paa ng pangalawang anak ng pamilyang Liang ito. Ikaw. Hay. Hanggat hindi pa naayos ang pader, hindi maaaring galawin ang lumang gulong na kahoy. Ang bigas ay para sa lahat. Ang pader ay sama-sama rin nating itatayo. Dahan-dahan lang, sino ang magbabayad kapag nasira pa ang mga sako? Kanina noong natatabunan pa ang bigas, hindi ka naman tumulong. Pagsalubungin ang mga bagong laryo para takpan ang mga siwang. Magbaon ng 2 pahalang na kahoy sa gitna ng pader. Para maiwasang gumuho palabas ang buong pader. Bilis-bilisan ninyo, kung hindi ay sasabihin na naman nila yung Fushan na lumampas na sa oras. Dumating na ang 3 araw. Hindi pa rin umiikot ang gilingan. Halika. Ay. Maayos na ang bubong ng gilingan. Magagamit na rin ang gilingang bato. Gaya ng napagkasunduan natin. Sa kanya na dapat mapunta ang lumang gulong na kahoy. Kunin mo na. Hahaha. Kailangang maghanap ng panday para balutin ang ehe. Lagyan ng 2 bakal na singsing ang kahoy. May bakal ka ba? Wala. May pera ba? Wala. Kung ganoon, nakikinig ka lang ba sa tunog ng maso ko? Tutulungan kitang ayusin ang bentilador ng pugon. Kahit maayos mo yan, hindi ko pa rin papalitan. 3 araw nang walang tubig sa talyer. Walang tubig para palamigin ang bakal. Hindi ako makakatanggap ng trabaho. Saan ang pinakamalapit na kanal dito? May tuyong kanal sa likod ng bundok. Matagal nang walang tubig doon. Gaano kalayo ang lumang kanal ng King mula rito? Gusto mo talagang dalhin ang tubig dito? 2 banga araw-araw. Papayag ba ang ngayon nyo? Susukatin muna ang daan. Kung hindi makakarating ang tubig, masasayang lang ang pagod ko. Paano kung makarating?
2 banga ng tubig araw-araw sa loob ng 10 sunod-sunod na araw. Babalutin ko ng bakal ang ehe ng kahoy mo. At libreng ayusin uli kung masira. Pagkatapos ng 10 araw, ayusin ng talyer ang mga kagamitan nyo. Palpapalitan ang tubig ang bayad sa paggawa. Papakawalan lang ang tubig sa araw. Haharangan ang daloy kapag nakapuno na ng 2 banga. Mabubuwis ang buhay mo para lang sa 2 banga ng tubig. Dalawang araw na sinukat ni Zhou Shushan ang dalisdis. Sa huli, itinakda niya ang dulo ng sangay ng kanal sa gitnang bahagi ng lumang kanal. Mula roon ay ikot patungong Shikiaopu. Bagaman malayo ang daan, ngunit maaari itong dumaan sa banayad na dalisdis. Ang 2 bakal na piko at antas na ito ay itinuturing na paunang bayad serbisyo ni Mang Ma. Kulang na nga ang tubig sa pangunahing kanal para inumin. Tapos ipapamigay pa sa iba. 2 banga lang araw-araw. 20 banga sa loob ng 10 araw. Babalutin ni Mang Ma ng bakal ang ehe ng kahoy. May kasama pang 1 beses na libreng pagkukumpuni. Pagkatapos ng 10 araw, ang pag-aayos ng mga kagamitang pangsakahan ay ibabayad din sa tubig. Sino ang magbabantay? Magpapalitan sina Chen Xiaoshuan at Mang Ma. Papakawalan lang ang tubig sa loob ng 2 oras bawat araw. Haharangan ang daloy kapag nakapuno na ng 2 banga. Dalawang banga para sa unang araw ngayon. Muling nasukat na. Kulang ng 3 banga ang pangunahing kanal kumpara sa karaniwan. 2 banga ang tunay na natanggap ng pandayan. Humigit kumulang 1 banga ang umapaw sa bagong bambang at mga siwang ng kawayan sa daan. Napagkasunduang magpadala ng 2 banga. Bakit nabawasan ang 3 banga ang para sa nayon? May 2 banga ang pandayan. Kahit kalahating banga ay hindi man lang umabot sa pamilya ko. Nagbuhat tayo ng mga bato at naghukay ng bambang upang maghanap ng tubig para sa sarili nating mga pamilya. Hindi para ipamigay mo lang bilang pabor sa iba. Totoo. Ang pagbalot sa ehe ay hindi isang pabor. Kung wala iyon, hindi makakayanan ng gulong pantubig. Umiikot na ba ang gulong ngayon? Hindi pa na ikakabit. Ibig sabihin, ginagamit mo ang tubig ngayon para ipagpalit sa isang bagay na hindi natin alam kung gagana sa hinaharap. Sinasipsip ng bagong bambang ang tubig araw-araw, makinig kayo. Makinig kayo sa akin. Hindi na natin lilinisin ang mga sangang kanal pagkatapos nito. Takpan agad ang labasan ng tubig. 2 banga lang ang kinuha ni Mang Ma. At binalot pa niya ang kahoy na ehe. Taga-ibang nayon siya. Bakit siya ang unang inom? Paano makakapanday kung walang tubig sa pandayan? Problema na niya yon. Harangan muna ang tubig ngayong gabi. Hindi maaaring takpan ang bambang. Kailangan pa nating magpadala bukas. Muli nating susukatin bukas. Magpapakawala lamang ng sapat na tubig para sa 2 banga. Kung mabawasan pa ng 1 pang banga ang nayon, ititigil muna natin ang daloy para kumpunihin ang mga tagas. Paano naman ang kulang ngayong araw? Kulang ng 3 banga ang pangunahing kanal. Eksaktong 2 banga ang natanggap ng Shikiaopu. 1 banga ang natapon sa daan. Nakalista ang lahat ng kulang. Makakagawa ba ng tubig ang listahang iyan? Hindi. Kung gayon, bakit mo pa siya pinagtatanggol? Ang pinangangalagaan ko ay ang talaan. Kung sino ang kumuha at kung gaano karami. Kung sino ang may utang at kung gaano kalaki. Dapat munang maging malinaw. Ang mga hindi nakakuha ngayong araw. Sila ang unang bibigyan bukas. Huli sa pila ang pamilya Zhou. Kung may matapon na naman na 1 banga bukas, ititigil ang daloy ng tubig sa sangang kanal. Kapag naayos na ang mga tagas, saka lamang muling papadaluyin. Wala nang maririnig na agos ng tubig mula sa malayong sangang kanal. Sa gitna ng kadiliman, ang langit-ngit na lamang ng kahoy na gulong ang naririnig. Sukatin muna ang tubig bukas, bago buksan ang pintuan ng kanal.
Kumpunihin muna ang saluran. Pagkalipas ng 10 araw, kung may masirang asarol ang sinuman sa nayon, ayusin ko ito ng walang bayad. Sapat na yan. 2 banga lamang ang kulang sa pangunahing kanal kumpara sa karaniwan. Wala nang nawalang kahit isang banga pa. Sa kipot na ito, abot pa kaya ang agos sa pandayan bukas? Kung basang-basa na ang ilalim ng bambang, kakayanin ito. Paano kung hindi? Itigil ang tubig at patuloy na kumpunihin. Hindi lumuwag ang bakal na balot. Dahan-dahan munang papasukin ang tubig. Isa, dalawa, tatlo. Hahaha. Patigilin ang tubig. Ay. Sa kabutihang palad, hindi naman nabali ang ehe. Ngunit sira na ang lahat ng salok. Hindi naman maluwag ang pagkakatali ng mga salok. Bakit lahat sila ay bumangga sa panid na ito? Hindi kusa ang pagkahulog ng mga salok. Tabingi ang balangkas. Noong nakaraang beses na pumutok ang kahoy na ehe dahil sa init. Kalahati ng gulong pantubig ang bumagsak sa saluran. Kaya lumuwag ang kanang patungan. Nang huli, pinalitan ito ng mas mabigat na aksing kahoy na may balot na bakal. Lalong humihilig ang balangkas ng gulong habang nadadagdagan ang diin. Mahirap itong mapansin ng hubad na mata. Pero kitang-kita ang 6 na kalmot sa batong kanal. Lumalalim ang bawat isa kumpara sa nauna. Hindi ba pwedeng lagyan na lang ng patungan na bato? Hindi ito usapin ng pagpapataas. Kailangang iusog ang buong frame papuntang kaliwa. Aray naman. Nasira na naman. Hindi na pwedeng subukan pa ang bagay na ito. Bakit naman? Ang tubig sa pangunahing kanal ay para inumin ng buong baryo. Hindi para paglaruan sa paghuhugas ng kahoy na frame niya. Kulang ang tubig kahapon. Ngayon naman ay may binabasag na naman siyang gamit. Sino ang nakakaalam kung bukas ay masira na rin ang batong kanal? Ngayong araw, ayusin lang natin at huwag magpakawala ng tubig. Maayos na ba? Subukan natin uli. Hindi ako pumapayag. Ang lumang balon ang hawak ninyo. Hindi ang hawpo. Para sa buong baryo ang tubig. Kaya may karapatan akong manghimasok. Ngayong araw, 2 garapon na ang naihatid sa Shikiaopo. Walang pamilyang nabawasan ang kuha ng tubig. Ang ginamit sa gulong na bato ay ang tubig na lumampas sa lagunan ngayong hapon. Ang ginamit sa gulong na bato ay ang tubig na lumampas sa lagunan ngayong hapon. Tubig mula sa lagunan ngayong hapon ang ginamit sa gulong na bato. Hindi natin binawasan ang nakalaan para bukas ng umaga. Sinabi mong walang nabawasan, di wala nga. Nandito ang mga kahoy na marka. Kung kaninong pamilya ang nakulangan, lumabas kayo at magsalita. Sige, kung gusto ninyong magwasak ng gamit, magwasak kayo. Kapag nasira iyang batong kanal, huwag kayong umaasang maglalabas ang gobyerno kahit isang piko. Lakasan nyo. Hilahin pa. Pantay na ang frame. Kailangang mayayos din ang akse. Kapag tagilid pa rin, kahit ang bakal na balot ay hindi makakaligtas. Ang kahoy.
Nandito na. Kumuha kayo ng putik. Basa pa ito. Medyo mainit lang ng kaunti, walang amoy ng sunog. Kung patuloy itong ikot, gaano karaming lupain kaya ang madidilig natin? Una munang pupunta ang tubig sa bahay ni Mang Zhao. Pagkatapos ay sa taniman ng sitaw ng balongkao. At sa huli ay kina Sun Erwang. Bakit parang lumiliit ng lumiliit? Ipagpaliban muna ang gulong. May kalahating ektarya pa ang pamilya ko na hindi nadidiligan. Kapag itinuloy pa ito, wala nang maiinom na tubig bukas ng umaga. Kapag namatay ang mga tanim, ano ang kakainin natin sa taglamig? Kailangang mabuhay muna ang mga tao. Naku, napakaliit ng bukal sa haupo. Matagal nang sinabi ni Ginoong Han. Kahit gaano pa kadiin ang ikot ng gulong, hindi pa rin ito makakagawa ng tubig. Para lang sa 3 ektaryang tanim. Sulit bang pahirapan ang buong baryo ng ganito katagal? Ano ang iniisip mo tungkol sa lumang kanal? Ang lumang kanal sa gitna ng bundok. Matagal nang gumunaw iyon. Halos 20 taon nang isinara ang kanal na iyon. Hindi na nga mahanap ang daan. Ang kanal na ito sa haupo ay sapat lang para sa inuming tubig. Kung talagang gusto ninyong iligtas ang mga tanim, kailangang hanapin at hukayin muli ang lumang kanal sa bundok. Ano na naman ang kinukuha mo? Ang talaan ng lumang kanal. Wala niyan. Nang magtayo ang baryo ng kanal sa bundok noong araw, nag-iwan sila ng mga guhit at talaan ng paggawa. Nasunog na ang mga iyon. Nakita ko pa yon noong bata pa ako. Nakatabi yon doon sa kubo ng balon. Kung nakita mo man, problema mo na yon. Wala na yon ngayon. Nagkaroon ng gumuho sa kanal sa bundok at may namatay. Ipinasara na yon ng kumuna noong araw pa. Sino pa ang maglalakas loob na maghukay doon? Kung may mangyaring masama, kayo ang mananagot. Shushan, hindi talaga maaaring galawin ang lugar na yon. Diyan mismo sa lugar na yan napahamak ang iyong itay. Nasaan ang opisyal na dokumento para ipasara ang kanal? Gusto mo pa talagang suriin ang opisyal na dokumento? Dahil ipinagbabawal ng komunidad ang paghuhukay. Tiyak na may katibayan. Sinabi ko ng bawal kaya bawal. Bahala kayong mag-aksaya ng oras sa maliit na kanal sa haupo. Hindi ko na kayo pinigilan doon. Ngunit ang ginagalaw ninyo sa gilid ng bundok ay ang lumang kanal. Kahit isang gumuhong bato lang ay kaya nang makamatay ng tao. Tagatala ng tubig, dalhin mo rito ang tinta. Sino man ang gustong sumama sa kanya sa bundok, isulat niyo ang inyong pangalan ngayon din. Kung sakaling maputulan kayo ng bisig o mabalian ng paa sa hinaharap, huwag kayong pupunta rito sa kubo ng balon para umiyak. At huwag kayong umaasang magbibigay ang nayo ng pagkain para sa inyong pagpapagamot. Natatakot ka lang na kapag umagos na ang malaking tubig, wala nang magmamakaawa sa'yo. Lene. Nagkamali lang ng sinabi ang bata. Sa akin mo ibunton ang galit mo. Sige, kung mapilit talaga kayong pumunta, hindi ko kayo pipigilan. Ngunit tatakan niyo muna ng inyong daliri ang talaan ng tubig. Isulat ng malinaw kung sino-sino ang sasama sa paghuhukay. Walang pananagutan ang nayon sa sinumang mapapahamak. Kung ayaw mong ibigay ang talaan, kaya ko pa ring hanapin ito. Lene. Dadaan ang lumang kanal sa ilalim ng Yingzuishi. Ikot sa 2 gulod na ito. Bago makarating sa Heisongpo. Nasaan ang Yingzuishi? Matagal nang hindi ginagamit ng mga taga-Qingshiling ang mga lumang pangalang iyon. Baka matagal nang pinasabog ang Yingzuishi. Wala na rin ang mga puno sa Heisongpo. Kung sa pangalan lang aasa, walang makakahanap nito. Sandali, dapat ay may sangang kanal dito. Saan patungo ang sangang kanal? Ang natatandaan ko ay patungong Hilaga. Noong taong umuwi ang iyong itay, laging may nakadikit na pulang putik sa kanyang mga sapatos. Walang pulang lupa sa hilagang bahagi ng gilid ng bundok. Kung gayon, umiikot ito patungong timog. Maghati-hati tayo sa pagdadala. Mahirap lakaran ang daang bundok na ito. Para hindi mahirapan ang nag-iisang magdadala.
Tingnan ninyo. Tingnan ninyo bilis ang lumang kanal. Sundan natin ang daang ito. Magpatuloy tayo paitaas. Ang pintuan ng tubig, dapat ay malapit lang dito ang pintuan ng tubig. Naaalala kong dito naghahati ang tubig ng lumang kanal. Alin ba talaga sa mga ito? Papalubog na ang araw. Bumaba muna tayo ng bundok ngayon. Ay! May hangin sa loob nito, may hangin sa loob. Xiao Xuan, bumalik ka rito. May tulay na bato rito. Ito nga ang lumang pintuan ng tubig. Tila may ingay sa likod. Tunog ng hangin, hindi ng tubig. Hindi pa lubos na tuyo ang sa likod. Bago buksan ang pinto, kailangan muna nating linisin ang lahat ng ito. Gaano kaya karaming tao ang kakailanganin dito? Umatras kayong lahat. Hindi tayo maaaring maghukay ngayon. Kapag nagpatagal pa tayo sa pagbaba, hindi na natin makikita ang ating nilalakaran sa matinik na daan. Nahanap na natin ito. Bakit kailangan pa nating ilihim? Walang mga kagamitan at walang magbabantay rito. Kung hahayaan nating may manghimasok at magkalikot dito, magigiba ang pintuan ng tubig. Nahanap na ang daan. Ngunit kailangan pa natin ng mga taong maghahawa ng landas. Naiipit ng mga gumugulong na bato ang mga ugat ng puno. At maluwag ang lupa sa itaas ng dalisdis. Dapat maging maingat ang lahat. Kapag naghukay tayo ng walang pag-ingat, maaaring gumuho ang buong lugar. Kahit ang maliliit na bato ay maaaring makasakit. Kailangang mabiyak ang malaking bato. Hindi kakayanin kung kakaunti lang ang gagawa nito. Ilang tao ang kailangan? Kahit 20 man lang. Kailangan din ng mga basket, lubid na abaka, at mga tukod na kahoy. Hindi pwedeng may kulang. Sinasabi ko na sa inyo ngayon. Kung may mangyaring masama sa sinumang aakyat sa bundok, walang ibibigay na kahit isang butil ng bigas ang nayon. Kung masugatan o mabaldado kayo, sarili ninyong pananagutan yan. Siya lang ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya. Kung mabalian siya, paano siya magbubuhat ng bigas sa panahon ng ani? Unahin muna natin ang pagkakaroon ng pagkain. Itukod ng pasalubong. Habang nagpapahinga ang isa. Ang isa naman ang maghahawa ng lupa sa harap. Naintindihan niyo ba? Sino mang hindi susunod sa hudyat ay huwag nang umasang makakapasok sa lagusan. Magsanay uli. Iyan nagmamadali silang lahat na magpakamatay. Bakit pa kailangang itala ang mga ambag nila? Akin na nga, tingnan ko. Masyadong malambot ang bakal. Kung pupukpukin ng malakas, masisira lang ito ng tuluyan. Pwede pa ba itong ayusin sa pandayan? Kailangang ibalik sa shop para painitin at patigasin ang talim. Ipadala mo sa pandayan ko ngayong gabi. Bago mag-umaga, kung ilan ang magagawa ko, iyon na muna. Kahit ba pumangit ang gawa namin sa paghahabi, bibilangin pa rin. Kung masira, kalasin at ihabing muli. Basta't nakakapaglaman ng lupa, iyon ang mahalaga. Walang gawaing hindi itatala. Halika, tulungan mo ako at subukan natin ito. Masyadong manipis ang talim, madaling mabungi. Huwag mong gagamitin yan para pingasin ang buong bato sa bundok. Dapat ay sundan lang ang biyak nito. Maayos na ang mga talim ng mga kagamitan. Pero kulang naman ang mga basket sa bundok. Gamitin na lang muna ang mga lumang basket kahit sira-sira. Kapag nalagyan ng basang lupa, tumatagas agad. Hindi pa nakakadalawang balikan, masisira na agad. Kung walang kawayan, gumamit ng tuyong damo at lubid na abaka para gumawa ng mga sako. Mag-iwan ng dalawang hawakan sa bibig ng sako. Lupa lang ang ilagay, huwag lagyan ng bato.
Ilang balikan naman ang itatagal ng sakong damo. Hihigpit yan kapag nabasa. Kung masira, tahiin na lang uli. Matigas na. Anim na tao lang ang itira sa harap ng labusan para maghawan. Ang mga nasa labas, gamitin ang mga sakong damo para maglaman ng lupa. Ang mga nasa ibaba ng burol, magsalitan sa pagtatapon nito sa malayo. Makinig kayong lahat. Kapag may nakarinig na may nalalaglag na buhangin sa itaas, huminto agad sa paggawa. Umatras palabas ng kahoy na harang. Ang ugong na nagmumula sa likod ng labusan. Mas malinaw na ngayon kaysa kahapon. Malapit nang dumaloy ang tubig. Kapag nahila ang batong ito, makakadaan na ang tao sa ilalim. Maglagay muna ng isa pang tukod. Kaunti na lang ang kulang sa butas. Aabot pa naman ang pagtukod pagkatapos itong mahila. Itukod muna. Ay! Bumukas na. Hoy! Ay! Mangma! Makwani! Nandito! Buhay pa siya! Makwani, kung naririnig mo kami, kumatok ka pa ng 2 beses. Kumuha ng lubid na abaka at tubong kawayan. Ipadala agad ang lahat ng tubig sa tabi ng kuweba. Magbutas mula rito. Mangma, kumapit ka pa ng kaunti. Walang anumang sagot mula sa loob. Napakatahimik, parang walang buhay. Makwani, nasa kaliwang bahagi mo ang pangunahing tubo. Kapag naramdaman mo ito, kumatok ka. Ang paa ko. Basta't ligtas ang lahat, sapat na. May tubig nga sa likod. Magsiurong muna kayo sa labas ng bakod na kahoy. Darating ang tubig, baka gumulong ang mga bato. Panatilihing malinis ang daanan sa bundok. Dapat maibalik ang mga paheng bakal sa pandayan. Huwag na huwag niyong iwan ang mga iyan sa bundok. Walang sinumang papayagang magbukas nito. Nasa tapat na natin ang tubig. Hindi pa nasusuri ng komuna ang kanal sa bundok. Sino ang nakakaalam kung guguho ito o hindi? Huwag niyong sirain. Malinaw na ayaw niyang papasukin ang tubig sa nayon. Kapag sinira natin ito, magkakatotoo ang isinumbong niya. Ay! Sa nayon ang susing ito. Ako na ang may hawak nito ngayon. Sino ang nagbuhat ng mga bato sa bundok? Sino ang nagbukas ng harang ng tubig? Wala kang ang naitulong kahit kaunti. Anong karapatan mong ipagkait ang tubig? Buksan muna ang labasan ng tubig. Pinasok nila ang ipinagbabawal na lugar ng walang pahintulot. Hindi ito maaaring papasukin sa pangunahing sakahan. Kapag hinarangan pa ito ng 1 oras, guguho muna ang kanal. Matagal nang isinara ang lumang kanal.
Nasaan ang kasulatan ng pagpapasara sa kanal? Matagal na panahon na ang nakalipas, hindi na mahanap. Nasaan ang aklat ng lumang kanal? Nasunog na. Nagbigay ako ng abong dayami. Gumawa ako ng 3 sakong dayami. Kung hindi makakapasok ang tubig, para saan pa ang aking pinagpaguran? Nagbantay ako sa imbakan ng tubig. Naglinis din ako ng kanal sa bundok. Kung anong araw at gaano karaming tubig ang kinuha. Nasa talaan lahat kay Tsuntao. Pag-ari ng pamayanan ang lumang kanal. Kami mismo ang nagdala ng mga kagamitan. Siya sa atin nyo kung gusto ninyo. Ngunit huwag nating hayaang masayang lang ang tubig sa labas. Nasaan ang pangunahing talaan ni Tsuntao? Nandito lahat ang mga nagtrabaho, kumuha ng tubig, at ang mga may utang na araw ng paggawa. 159,251 25 15 15 325 259,515 115 6 5 15 15 25 15 25 25 27 1 15 15 12 6 5 15 15 7 25 15 15 15 6 5 25 15 15 25 15 6 5 17-13 6-8 Kayong ilan? Halika rito at kilalanin ito ng harapan. Pag-usapan muna natin ang linya ng tubig. Saka natin pagpasyahan kung sino ang mamamahala sa harang ng tubig. Ngayong araw, walang sinumang papayagang maglagay ng sariling kandado. Tama ang pagkakakonekta sa lumang linya. May mga lumang marka ng pait dito. Hindi ito hinukay ng basta-basta lang. Ngunit kung ang buong linya nga ba ang orihinal na daan, kailangan pa nating subukan sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng tubig. Kumuha ng tubig sa bukal ng haupo at sa labasan ng bundok ng sabay. Orasan ito ng 7 minuto at kalahati. Alisin ang kadenang bakal sa pangunahing harang ng tubig. Iabot mo ang susi. Ang kanal sa bundok ay pag-aari ng ngayon. Walang sinumang maaaring magkandado nito gamit ang sariling susi. Mula ngayon, magtabi muna ng sapat na inuming tubig para sa bawat pamilya araw-araw. At sa susunod na araw, didiligan ang mga bukid batay sa naitulong na paggawa. Pinamahalaan ko ito ng napakaraming taon. Anong karapatan nilang kunin ito sa akin? Konti lang ang pamilya ni Biyudang Kao. Mbut nagbigay siya ng mga sakong dayami at tumulong sa paglilinis ng kanal. Kaya dapat siyang mauna sa pila. Ang mga hindi umakyat sa bundok ngunit nagpadala ng mga kagamitan. Bibilangin din ang kanilang ambag. Iligtas muna ang mga nalalantang pananim. Magtrabaho na lang kayo pagkatapos kumuha ng tubig. Sa pag-aayos ng daanan ng tubig, pagbabantay sa harang, at paglilinis. Laging may paraan para makabawi sa paggawa. Paano kung may kumuha lang ng tubig ngunit hindi nagtrabaho? Itatala ang utang at kung hindi mabayaran sa loob ng 3 araw. Ilalagay sila sa dulo ng pila sa susunod na pagkakataon. Bilis, tumakbo kayo. Nasa iyo ang talaan. Ikaw na rin ang bahala sa pinto.